first. This is my topic. It says here, the word love, napakabigat po yan. And God is speaking about Creator. And then first speak about priority. Hello? Amen po? When you talk about first, it speak about priority. And sinabi po ito ni Jesus sa Matthew chapter 22, verse 57 and 38. Hindi po ito si Matthew ang nagsabi from the word of Christ. Remember? Pag sinabi po ni Jesus, importante po yan ang lahat na sinasabi niya. May ibig sabihin po ang Panginoon, bakit sinabi niya? Okay? Amen po? Now, I have observation tungkol po sa pag-ibig. Hello? Now, all of us, I believe, all of us, we fall in love. Hello? Sino pa dito hindi na fall in love? All of us. And, ito na po, observation ko lang po. Number one, ang nakita ko dito, days are not complete without seeing the person. Alam niyo po, narasan ko din yan. When I was get into the ministry, nandun po ako sa ministry, alam niyo po, bago pa ako sa Panginoon. I was born again 1986. High school, fourth year high school, there was a Bible study in our school, public school. And then 87, what happened? Badjing-badjing kasi ilong-ilong, drugs, lahat, may mga barkada. But when I dedicate my life, 1988 until now, for God's glory, wala pong atrasan yan, 1988 until now. Walang parking, walang hinga-hinga. Go and go. And remember, sa buhay po natin, marami tayong pagdaanan within the year. Hindi ko talaga ma-detail sa inyo, kaya bakit ko po nalampasan that until now in serving God? Because my foundation in serving God is my love to God. Amen. Hello? Ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon na maglalamig po tayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Even ang ating po pagsamba sa Kanya, noon umiiyak tayo, isang kanta pa lang umiiyak tayo. Hindi tayo nahihiya, umiiyak sa Panginoon. Lahat ng Bible study, lahat ng mga discipleship, pupuntahan natin. Why? Iba yung pag-ibig na nararamdaman mo sa Panginoon. Nobody encourage you kung wala ka. Alam niyo sa akin, pag atin po sa music ministry before, ang dami ko kasi kasama ko po talaga noon, mga magigiting na mga musician. Ang gagaling po talaga nila. Kaya na sa akin po, wala talaga. They're member of, ang background po, member of the band. Pero alam ko po, diniscourage pa ako, sabi na nga, ito, parang ano kasi tunado ka eh. Kaya huwag ka natutugtog ha. Ngayon, Victory, huwag kang kwan. Kasi kami lang. Discouraged, I was disappointed talaga. And then these mga leaders, mga pastor pa sila, and they discouraged me. At sabi ng Panginoon sa akin, na, saan ka ba naglilingkod? Sa kanila, sa akin. And then pag-uwi ko sa bahay, hindi ko po mahiya sa inyo. Pag-uwi ko po sa bahay, yung stepfather ko, yung mother ko, ay sinuntok po dito. Black eye po ang kanyang mata. Halos nadurot po yung puso ko. Sabi ko, Lord, doon sa ministry, mga tao nag-discourage sa Panginoon sa kanila. Bakit hindi sila nag-encourage? Batang-bata pa kasi, Panginoon. Hindi pag-uwi ko, makita mo yung family ko, yung mother ko, Panginoon. We are broken family actually. I'm not ashamed to share to you. 5 po kami magkapatid, 5 po kami, puro mga panganay po. Puro panganay, 5. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ang hirap naman. Pero, when God says, ask that to me, He said, kasi gusto ko na talaga mag-backslide that time. Kasi ayaw ko sa church dahil discourage mga leaders, mga pastor pa, mga Bible teacher. Oh Lord. And then pag-uwi ko, talagang galing pa ako sa talagang barang-baro na buhay. Pero sabi ng Lord sa akin, do you love me more than this? God is asking that kind of a question to me.
Lord, matagal pa ako sumagot sa Kanya. Sabi ko, Lord, alam mo naman, gusto ko talagang mag-revenge, Lord. Dahil ko na talagang magpagamit sa iyo. But God asked me, do you love me more than this? And God said, He was always asking that kind of question. But I answered, yes, Lord, I love you. Yung sinabi ko pong pagmamahal na yan, alam niya na po nangyari. Lapit ko po para pong in-embrace po ako ng Panginoon. In that time, I faced the problem, all kinds of problem. I overcame. Kasi alam ko, ang pinaglilingkuran ko, ay minamahal ko ang Panginoon. Every time we worship, every time I play the music instruments, I cry out before God. Kasi ayaw ko na maranasan na hindi mo magsamba ka sa Panginoon, na hindi mo nahihipo yung puso niya. May hirap po yan. Have you remember David when he commit sin? Alam ni David na wala po sa kanya yung presence ng God. Kasi ang hirap po, sabi niya, Lord, created me a clean heart. And with you, a right spirit within me. Ang hirap, Panginoon. Kaya alam niya, yung mahal na mahal niyang Panginoon, alam niya nandiyan ang presence ng Lord sa kanyang buhay. Hello? He lived victoriously, triumphant ang kanyang pong buhay. Napakaganda po kanyang buhay. Kaya, sabi ko, Lord, yun po, napakaganda kung dapat ma-restore yung pag-ibig natin sa Panginoon. And I believe this message, God will speak to you. Amen po? Days are numbered. Days are not complete without seeing a person. Totoo talaga. Parang hindi kompleto yung binamahal mo, yung crush mo, I don't know. And second here, ang observation palagi mo siyang iniisip. Now, pagmahal mo Panginoon, iniisip mo ba sa umaga? Amen. Iniisip mo ang mga bagay. Sa totoo lang, totoo lang po. Minsan hindi po natin iniisip sa umaga, sa pagising natin, iniisip po natin yung trabaho, yung utang, yung tao, yung concerned person, lahat po natin mga ginagawa po natin, iisipin po natin. Kasi ang tao tunay nagmahal talaga, ang nasa isip mo, palaging yung tao na yun. Another thing here, you are happy kapag kasama mo siya. Ibig po, totoo ba yan? O ako, sinulat ko lang po yan in my observation. Palagi kang happy. I remember doon talagang yung kasama ko sa music, sabi ko kay Lord, Lord, bakit tinitest ako ng Lord sa kasama sa music team? May isang babae doon na kasama ko sa Bible study, punta kami ng school, nag-Bible study kami, and then ako ang guitarist niya, ako ang right hand niya doon. And then someday, bigla lang nagtibok ang puso ko, sabi ko, nagpulilab ako sa kanya, sabi ko, oh Lord. Sabi ko, ay hirap naman ito. Minsan naghahawak-hawak sa kamay, hallelujah. Then, even in my dreams, talaga, sabi ko naman sa kanya, sabi ko kay Lord, kasi ako, ano na po kami, mahirap lang. Sabi ko kay Lord, mahirap kami, Lord, siya, Lord, eskwela siya, alam mo, nurse po ang kanyang education ko yan eh. Siya po ay nursing. So ako, sabi ko, Lord, ayaw ko talaga. Tapos ganyan, passionate siya rin, worship leader. Sabi ko, hindi talaga pong ano, sabi ko, ito pala, kasama ka pala, masaya ka palagi. Huh? So, okay, you don't mind the time, hello? Do you agree? Kapag kasama mo siya, wala ka pakialam sa oras. Hala, nakablakad kayo kahit saan kayo, wala. Even my wife, yung asawa ko po, when I visit ko sa kanila pong bahay, nagpinto kami, maubos na, malapit na madaling araw. Hallelujah. Pinto, ayaw ko, hindi natatapos-tapos yung pinto. Ano kaya, ano? Sabi ng mother, hoy, magtrabaho ka mamaya bukas, mag-u-office ka pa. Ganun ba? Pagka next day, ganun pa rin. Pinto pa rin. Ayaw ka. Hingin. Walang pakialam sa oras. And then, bukang bibig ang pangalan niya. Totoo ba? Alam niyo, sa pagtuto ka naman sa kayo, palaging nabibigkas yung pangalan niya.
Hindi po tayo dapat sinungaling. Dapat totoo po tayo. Magpakatotoo tayo. Okay, another thing here, gusto mo siya? Masaya siya palagi. Kasi nalulungkot yung, alam mo, yung, kita mo yung minamahal mo, tapos malungkot siya. Lalapit ka sa kanya, ano ba talagang problema? Ano ba talaga? Hindi ka makapakali, di ba? Sabi mo, ano ba talaga? Yan. And another thing here, palagi kang mabango at liligo. Wow, bakit po? Kasi palagi kayo magsama-sama eh. Ayaw ko lang, yung ibang lahi dito, nako, nakahirap po. Hindi po naliligo yan. Naliligo naman, hoy, naliligo po kayo eh. Pero hindi naman, hindi po sabon. Kasi mahal kong sabon, mahal sa kanila yung sabon. Okay, last here, matagal sa salamin at magdamit. Ito naman mga excited talaga. Ano kayo ngayon? Ito, okay ba ito? Dahil hindi pa. Tanan dito sa salamin, titingnan talaga mga details sa mukha, talagang mo. Kasi haharap ka sa kanya eh. Hello? Haharap ka sa kanya. You are always blooming. Every time you meet that person. Wow! Parang napaganda mo. Halaga niyo. Okay. Another thing here, this is my observation, no? Sa akin na po ito, sinulat ko talaga. And let's read the book of Matthew chapter. This is our main text po. It says here, Jesus replied, sabi ko sa iyo, mula po sa bibig ni Jesus, I always remember may ibig sabihin ni Jesus, bakit sinabi niya. Okay? It says here, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, with all your mind, for this is the first and greatest commandment. Love, Jesus said, love the Lord your God. Love the Lord your God. It could be this message, it speaks about personal in your life. How do you love God? Love Him. You know, ang sabi ni Jesus ito, mahalin natin siya sa buong puso. With all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. Ano pong nangyayari kapag mahalin mo ang Panginoon? Kasi sinabi ni Jesus, just love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Ang mangyayari ko sa iyo, what will happen to you? Number one, you will be carrier of God's glory. You will be carrier of God's glory. Alam niyo po, it says in the book of John chapter 14 verse 51, it says here, this is the word of Jesus, remember? Ito po, salita po ito ni Jesus. Sinabi po niya, whoever has my command, take note, word for word po, ano po natin, whoever has my command and keep them is the one who loves me. He's the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father. And I too will love him, and show myself to him. Si Jesus po, meron po siyang indicator na ang totoong nagmahal sa Kanya. Ano po indicator ni God? Ni Jesus. Keep His commands. Yun po sinabi dito. Keep His command. Keep His word. Simple lang ang indicator ni Jesus. Simple hinayin nito. And then, yung taong nagmahal sa Kanya, mamahalin siya ng kanyang Ama. At ang kanyang Ama at saka si Jesus, He will show yung life, yung self ni Jesus sa buhay mo. Hello? He will display the character, the likeness of Christ in your life because you love Him. Amen. Yun po sinabi niya, mga kapatid. Kaya you will be a carrier of God's glory in your life. Ang tanong, kaano ka? Ano pong porsyento yung pagmamahal sa Panginoon?
We know that we love God. All of us, we love God. Pastor, nandito nga ako, mahal ako Panginoon eh. Alam mo ba? Yes, you love God. Pero pag may mga pagsubok na dumarating, nalilimutan natin yung pangako ng Panginoon sa ating buhay. Carrier of God's glory. Now let us look in the Old Testament. Because the presence of God symbolized the Ark of the Covenant. Hello? Even po, do you agree? Wherever they go, yung mga Israelites po, dala-dala po nilang Ark of the Covenant. Kasi yun po ang presence ng Panginoon. Nagre-represent po sa presence ng Panginoon. Kapag hindi mo nadala yung Ark of the Covenant, matatalo po sila. Now, here, in the Old Testament, the presence of God represents the Ark of the Covenant. Now, in Jordan River, na-divide po si Joshua chapter 4. Alam niyo po, yung pong mga Israelites, Joshua po, yung pong dala-dala nilang Ark of the Covenant, yung tumawid po sila sa Jordan River, nahati po yan. Sa kanilang kapanahunan, wala pong makahati ng Jordan River o makalakad sa gitna ng dagat. But because of the presence of God, sinamahan sila. Dahil dala-dala nila yung Ark of the Covenant, nahati po yung mga imposible na mga bagay. Mga imposibleng bagay, mga kapatid, sa buhay mo, kapag dali-dala mo ang Panginoon, yung presence ng God, you will be victoriously in your life. Ano yun? Mga problema, mga sakit, whatever. Yun, alam niyo po, I just give all the glory to God. Kahapon or 2 days ago, yung binigyan po ako ng pastor, sabi ni pastor, Pastor, kayo po ang mag-share this coming Friday. Ano na po namaganda po ang katawan ko? At bigla lang, inuubo ako, nag-ubo, talagang natrangkaso po ako talaga. 2 days ago. Napakatindi po, sabi ko, Lord. I carry your presence of God in my life. Dala-dala ko po yung presence ng Panginoon. I believe that His presence is more than enough for me. Amen. Kaya sa grasya ko, sa biyaya po ng Panginoon, narito po sa inyong harapan. I want to share the love na naranasan ko sa Panginoon. Okay, so, yan po, Jordan River, next year, the walls of Jericho fall down. Hello? Because magaling ba sila kumanta? No! Because they carried the Ark of the Covenant of God. Dala-dala nila. Kaya mga kapatid, ano bang walls sa buhay mo yan? Malalaking problema. With God dwells in your life. All walls of Jericho, walls of problem, walls of sicknesses and diseases, will fall down. Amen! In the presence of God. Mahal na mahal mo, Panginoon. Sinamahan kami. Dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, you keep His word. The presence of God will manifest over your life. I just remember when I played with before, ako po yung nag-play, and then we did 1988, then 1998, parang appointment tayo na po ng Panginoon sa akin na mag-aasawa na ako. I get into marriage. And then the pastor said to me, mag-aasawa na si pastor, you will prepare everything sa kanya. Yun, yung yung pastor ko. So, there was a lady, came to me, sabi niya, Brad, ako ang give sa iyo ng wedding cake. Mag-offer ko sa iyo, love gift ko sa iyo. Why? Because every time you play the keyboard, lahat ng tikla, umiiyak ako. Tumutuloy yung luha niya. Sabi ko, Lord, bakit po? Because of the presence of God. Hindi po ako magaling. And I just give all the glory to God, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. This person is filled with your touch. Nahito mo na kanyang puso.
Kaya kapag tayo po, kasama natin ang Panginoon. Hindi ato, dumaan man tayo sa ilog, di tayo malulunod. Remember Pastor Stephen last, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Because your presence, the presence of God is with you. Amen. Is with you, mga kapatid. Hallelujah! And even last year, the pool of Dagon. Yun po yung Dagon po na God, the God of Palestine. Yun po. Alam niyo po, yung kuha po ng ibang yung Ark of the Covenant, nakuha po sa ibang tribo. At tinabi po nila sa mga Palestine, tinabi po nila sa dagat, sa kanang Palestinian na God. Tinabi nila, alam niyo po dun sa templo, sa kanilang talagyan. Every morning, nakita nila yung God nila, nahulog sa lupa. Kasi in the presence of God, no one can stand in the presence of God. Everything will fall down. Everything will submit in the name of our God. Because our God is the God of all gods. He's the King of kings. The Lord of lords. Hallelujah. And even in the New Testament, Peter experienced miracle, the presence of God through their lives. Hello? Even po? Yung crippled po dito. Yung pulubi po doon sa templo, sinabi ni Peter and John, silver and gold we have none, but in the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. And ito pong crippled, to paralyzed, tumayo po siya. Naglunda po siya. Why? Why? Ano po? Sinamahan po, nagluod po ang presence ng Lord sa kanilang buhay. I just give all the glory to God for that also. I give all testimony. Yung pong nagpastor po sa Panabo, Tagum City, simula po yun po. Meron po akong classmate po sa second year, high school pa ako, na-board again ako, nag-pray ko siya, naka-receive po siya ng, kasi yung classmate ko po, alam mo yung classmate ko, ginanggihanap ko siya sa hospital. Kasi complicated na po yung sakit niya. Biri-biri, lahat na po complicated na. Hindi na siya tinatanggap sa hospital. Ngayon ako nakarinig lang, hindi na hospital, hindi na siya tinanggap. So ang ginawa ng kanyang magulang nga, Pastor, atay na lang kami ng signature na dito ka dito. So, ako po ay pumunta doon. Wala naman silang mga larawan, wala naman silang mga ganon. Eh, ko sa kanya, bago pa ako, month pa lang, 2 to 3 months. Bago pa talaga, excited talaga yung mga... yung pag-ibig talaga kahapon. Tapos, ano naman, nagmamanifest po yung Israel, but gradually. When I was pastoring in Tagum City, yung matanda po, more than I think 60 plus 65 years old, bedridden po siya. Bedridden po siya. So ang nangyari, kasi pag-study ko doon, sabi ko, tatlo lang kami, si nanay, ako sa tay. Sabi ko, tay, ano ba naman? Ano si nanay sabi niya, Pastor, tatlong araw na yan, nandyan lang. Tapos hindi siya makakain. Kasi yung mga lasinggiro ba, diba? Ay, na. Sabi niya, hindi siya makakain, hindi siya makalakad, hindi siya makaupo. Bedridden na siya. Nakahiga lang siya palagi. And then, sabi ko sa kanya, okay, mag-pray po tayo. Okay, pray na. Sa kanya, kami lang dalawa. Pagkatapos ng prayer, ano po nangyari? Sabi sa akin, gusto ko mag-ihi. And then, dyan na walls na yan, andito. Sabi ko na tayo, kaya mong tumayo? Oo, okay na. Hallelujah. Tumayo siya, hindi na siya kasama sa akin. Lumakad siya. Wow! Gusto kong sisigaw sa Panginoon. Kaso lang, baka ano kayo sabihin ng mga kapitbahay. At hindi lang yun, mga kapatid. Sumama kami, nagsama-sama kami kumain. Nakakain siya ng maraming pagkain. Why? The presence of God is manifested in our midst. And God used my life.
Dahil mahal na mahal mo ang Panginoon. Sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, with me, all things are possible. Amen. All things are possible. Dahil mahal na mahal mo ako, lahat ay kaya mong gawin. Hindi po? Alam mo, this message, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kaya gusto ng Panginoon yung pag-iibig na pinipour out ng God niya sa atin. Mag-response po din tayo sa pagmamahal niya. Hallelujah. Number 2, your life, God's home. Pag mahalin mo ang Panginoon, pag mahalin mo siya, gagawin tahanan yung buhay mo. Hello? Hindi siya visitor, mga kapatid. Hindi siya visitor sa buhay mo. He will dwell. He will dwell in your life. Yung home na yan, hindi po yung ordinary na word na home. Yung bahay natin kahit maliit. Hello? May mga bahay na kahit ang ganda, water bed pa. Pero pag natulog ka, hindi ka makatulog. Hello? Totoo ba ka? Dahil hindi ka home. Parang, uuwi lang ako dito sa kanya. Kasi home na home ako. Kahit nakatanda naman kayo, dyan, ganyan, wala pakialam. Kasi home na home eh. Yung isang tayo, pinulat home. At saka, minsan ng mga bahay na nag-aalanganin ka magbukas ng rep, kasi hindi ka home eh. Pag home ka, taalagang, parang mga misa. Our life, gagawin ka. The home is, meaning home from here. I have a meaning here. Okay, Jesus here in the book John chapter 14, verse 23. Jesus replied, anyone who loves me will obey. This is the indicator of God, Jesus Christ. Anyone who loves me will obey. Kanina po, will keep my commands. And this word, will obey my teaching. My Father will love them or love you. And we will come. Jesus Christ the Father, we will come to them and make our home with Him. Napakatindi. Ang God the Father, Son, Holy Spirit, kikira sa buhay mo. Ako, matindi yan. Mga demonyo yan, tarsikan yan. Ako, lumalan siya, no? Tabi tayo. Kasi dumaan siya. Nandyan. Matindi yan. Pag hindi tatabi mga demonyo, ang ibig sabihin yan, kakampi ka niya. No? Alam ko wala lang dito. Amen? Alam po? Pwede po, can we get a clap of praise for God? Hallelujah! And in this church, gagawin tahanan ng Panginoon. You are the church of Christ. At gagawin tahanan ng buhay mo. Amen. Hindi sa visitor. Kasi visitor, sometimes magbinta, sometimes hindi. Hello? Totoo ko ba? Visitor na eh. Kapag visitor na talagang araw-araw. Sabi mo na, dito ka, dalayan mo na yung mga gamit ko, dito ka na tutulog. Dito ka na matira. But if you love God with all of your heart, and obey His word, obey His command, the God the Father, the Son, Holy Spirit will dwell in your life. Live your life will be His home. Wow! Kahit saan ba magpupunta, kahit magkakaroon, nandyan lang talaga siya. Alam mo yung pag-home tayo, parang ayaw natin aalis, dyan lang tayo sa bahay, no? Kung pwede pa lang, lahat na niya tayo dyan lang tayo takagba. Kaso nung mahahanap buhay tayo. Okay, so, home is a place of comfort, a place of refuge, secure, and a place of love. Amen po? Amen. Ang tahanan talaga is a place of love.
created everything, the God of provision, the God of miracles, and the God that heals you, the God that rescues you, the God that protects you. He created your life to be His home. Amen po? Can we give a clap of praise and thank God for that? Hallelujah! Sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, sa ating failure, hindi nag-change yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po? He's there. Last year, tatlo lang po year ko. Ay, tapos na basta. Last year, understand God's purpose. Ang totoong nagmahal sa Panginoon, siya lang ang nakakaunawa sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pag hindi mo alam yung plano ng Diyos sa buhay, palagi kang nagmumurmur. Palagi kang nagko-complain sa Panginoon. Dahil hindi mo alam ang plano niya. At the main, ang pinaka-root talaga, yung pag-ibig mo sa Panginoon ay hindi po established sa Kanya. Sabihin ko ulit, ang totoong nagmahal sa Panginoon, siya lang ang nakakaunawa sa plano sa Panginoon. Amen. Sa Diyos ng buhay. Kaya ginawa ko naman. Romans 8, verse 28, it says here, and we know, take note that word, and we know that in all things, God works for the good, for those, take note, for those who love Him. God is working always good. Always good, even bad things sa buhay mo. God is always working good in your life. Amen. To those who love Him. And who have been called according to His purpose. Ang sabi ng Panginoon, tatlo lamang mga taong nagmahal sa Kanya, mga unawa sa Kanyang plano. We can see here the purpose of God. No? Ito lang tatlong po mga karakter na Abraham, ginawa po si Lord ng God si Abraham to become our father of faith. Hello po? Kasi kung wala po si Abraham, siya po ang talagang father of faith. And that's the purpose of God. And also, Moses, ginamit po siya, ang katuyuan po, o ang purpose po ng Panginoon to deliver Israel from the bondage of Egypt. Yun po ang purpose ng God. And even Pablo, si Paul, he is a great apostle of Christ. Hello? Nakaya niyo po? And you, created by God, to be involved in the ministry. To function in the ministry, what the gift things that you have right now, God has a purpose for that. Amen. Hindi lang sitting pretty tayo, uwi, upo, bibigay, uwi, upo, bibigay. Kain. Ganun lang life. No, God has a purpose in your life. And even in the book, 1 Peter, I think, it says there, you are a royal priesthood, a holy nation. We are called by God to show for His praises. Ang purpose ng Panginoon, why tinawag po tayo? Dahil to declare the glory of God over our lives. Amen. Hello? Do you agree with that? Tinawag ka ng Panginoon. Lahat ng mga katagumpayan mo na naranasan mo, because of that, you can give the highest glory of our God. Hindi po? Lahat ng mga taksa mo, ay nadaanan mo. And you overcame yung mga situation na, why? Sinamahan ka ng Panginoon. And you live victoriously in your life. Now, the greatest tragedy of man's life is not he's born blind, hello, paralyzed, disabled, or having a cancer, but a person who does not know the purpose of God in living in His world. Napakahirap po. Totoo po ba? Amen. Nakahirap po. Ang pinaka-tragedy po, hindi po ikaw nasunugan, may sakit ka, hindi po yan. A great tragedy sa buhay ng tao
hindi mo alam yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Hindi kasi tayo mga ipis eh. Uy, ipis. Wala, tapos na. Bye. Hindi. Hindi ipis yung buhay natin. Hindi maganda yung buhay natin. We are created by God according to His likeness. According to God's likeness. Units and likeness to our God. Kaya my conclusion here, iwan ko po itong verse nito sa atin. And this verse, ginawa ko ng Panginoon na nandito po ako sa Abu Dhabi, sa UAE. Ito ang ginawa ng Lord sa akin. Ang sabi niya dito, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Now, the translation, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God had prepared for those, the word taken for those who love Him. Ang ibig sabihin yan, God is preparing for you. Hindi mo kayang isipin sa iyong mga isip yung hinanda ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo kayang yung damdamin mo sa puso. Ang ibig sabihin, you will be surprised by God. Wow! Wow, Lord! God is preparing the best for you. Amen. Why, mga kapatid? Dahil mahal na mahal mo siya. Take note that word, for those who love Him. God is preparing something. No eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive. Hindi mo kaya isipin yung hinanda ng Panginoon sa mga taong nagmahal sa Kanya. Amen. Remember that? Sabi ko, Lord, pagdating ko dito, Lord, lumaki po ako ng ministry. Tapos, ano pang ministry ko? Ano pang trabaho ko dito, Panginoon? Higit-higit ako sa salin na sa aking unang pastor na kasama ko. Sabi niya, 2,700, 3,000. Wow, Lord, sarap naman yan. Dirham. Alam mo yung love gift ko po sa Pinas, 5,000 pesos. I have 2 children, nagre-rent ng bahay ng 1,200. Minsan naabutan kami na kumakalog lang yung bigas. Wala, 80 na. Ganun mo talagang gugulong na lang siya. Wala na sila na sasasabi. Wala nang laman. When I was here, sinabihan ko pa yung mga anak ko na, huwag kayo pagpunta tayo sa mall, huwag kayo turo-turo para bilhin. Titingin lang tayo. Hallelujah. Titingin. Kuya, meron laruan ko yan, ganda ko yun. 50 pesos. Tapos, wala budget. Pero sa totoo lang, talagang wala talaga. And then when you go to the church, you inspire the people to preach the word of God. Talagang hindi nila alam. Hindi, mapili nga, alam niyo po, wala pa kami bigas. Inspire mo. And when I was here, sabi ko, Lord, ang buhay ko. Yung pastor, may butcher, okay na pastor, magkano, 1,200. Buhay nga ako dun sa 5,000 pesos. Ito pang 1,000, 12,000. Okay na yan, pastor. Sabi ko, balit yan. Hallelujah. Balit talaga. But God, He made a miracle in my life here. Alam niyo, pag maghiga po ko sa bed, natapos ko po kasi that time, 2 months lang po ang visa, na, hindi katulad ngayon, 1 month and 3 months. Noon, 2 months. 1 month, tapos extension, magbayad ka. After 2 months, exit ka. So, iyak na ako sa bed kasi talagang maanak ko na sa Pinas, kakain ko. May binigay pa sa ng 100 dirham, okay. Padala ka. But you know, God is made a miracle. That's why this word, no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive. What God had prepared for you, for you. Because you love Him. Alam mo ginawa ng Panginoon? Yung company ko po napasukan ko po.
minimum po nila na experience 5 years. Veterans, mechanic, yung likod niyo po ay mekaniko by God's grace. Hallelujah. Natutunan na lang lahat. Minimum of 5 years ang ginawa ng Panginoon. Binigay sa akin ng 4,000 dirham ang binigay na salary sa akin. From 5,000 pesos, binigay ng Lord ng 40 or almost 50,000 pesos. Kaya ulit-ulit ko, Lord. Don't cry. Because ito ang gagawin ko sa mga tao na nagmahal sa akin. Hindi ka malulungkot. Pag mahal mo ang Panginoon, you will be surprised. You will be surprised. Kahit walang taong tutulong sa iyo, our God, He will make your life His home. Your life will be God's home. Wala kang kakampi, ang Panginoon ang kakampi mo. Dahil mahal na mahal mo siya. Kaya sabi ko, Lord, habang may buhay pa, never give up. Never give up. Alam niyo po, hindi po kaya natin pantayan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. We cannot outgive God sa lahat ng ginawa natin sa ating buhay. Kaya sabi ko, Lord, darating ka, Lord. Nag-ipo ako ng gamit, Panginoon, para po sa ministry. I will give you best. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga may mga gamit, musical instruments, Lord, yung sa Pinas, whatever, Lord, gusto ko talaga may design. Lord, this is for you. Kaya iyak talaga yung puso ko. Again, I encourage all of us today, this morning, this afternoon, check your love to God. Evaluate your love. Ang totoo at mahal sa Kanya, palagi mo siya iniisip. Sa pagising mo, sa pagtulog mo, iniisip mo siya dahil mahal na mahal mo yung person niya. How about God? Minsan tayo, pag nalapit na itong problema natin, iba-iba na po ang ating lalapitan. In this afternoon, I encourage and challenge all of us. Let us come before the presence of God. Let us renew our first love here. Hello po, hindi po. It's I guess going to please rise.